Ang kaibigan kong aswang sa Facebook. Noong Abril taong 2023, habang nakaupo ako sa harap ng computer at walang magawa, nag-scroll ako sa Facebook. Isa akong third-year college student sa Maynila. At sa dami ng stress sa thesis, social media na lang ang pahina ko. Isang gabi, may isang friend request akong natanggap mula sa isang hindi pamilyar na pangalan. Ara Mendoza. Wala kaming mutual friend, pero ang profile picture niya ay isang babaeng nakaitim na damit, mahabang buhok, at tila kuha sa isang lumang camera. Simple lang ang caption sa profile. Nakauwi rin. Dahil curious ako, at sa totoo lang, maganda siya, inaccept ko ang friend request niya. Kinabukasan, nag-message siya. Salamat sa pag-accept. Mukhang mabait ka. Nagulat ako. Hindi ko inasahan na siya pa ang unang magme-message. Doon nagsimula ang gabi-gabing kwentuhan namin. Palagi siyang online tuwing alas 12 ng gabi. Madalas niyang ikwento na mahilig siyang magbasa ng horror stories. Lalo na yung tungkol sa mga aswang, tiyana, at engkanto. Matalino si Ara, mabait, pero may kakaiba sa kanya. Palagi niyang sinasabi na, Mas madilim sa probinsya namin, kaya mas tutuwa ang dilim. Hindi ko agad na intindihan yun. Isang gabi, habang nag-uusap kami, bigla siyang nag-send ng picture sa akin. Kuha ito sa isang masukal na kagubatan. Sa likod ng puno, may aninong mukhang may mahahabang kuko at tila may pakpak. Nakita ko to kagabi. Huwag mong i-save. Baka sundan ka. Kinilabutan ako. Akala ko biro lang. Pero ilang segundo pa lang ay naglaho ang picture. Hindi ko na ito nakita ulit, ni hindi ko na save. Kinabukasan, may nakita akong kalmat sa pader ng apartment ko. Akala ko daga o pusa. Pero ang taas ng kalmat, parang galing sa isang matangkad na nilalam. Nagsimula akong magtanong-tanong tungkol kay Ara Mendoza. Wala siyang social media presence maliban sa Facebook account na yun. Ang address na raw ay sa isang baryo sa Mindoro na hindi ko pa naririnig, Barangay Cabaon. Nag-search ako online, walang ganung barangay, pero may isang matandang blog post noong 2009 tungkol sa isang baryo na iniwan na ng mga tao matapos may ulat ng panananggal at aswang. Isa sa mga pangalan sa artikulo, Ara Mendoza, nawawala simula 2008. Kinumpranta ko siya sa chat. Ikaw ba talaga si Ara Mendoza? Bakit ikaw yung pangalan sa nawawalang babae? Hindi siya sumagot ng matagal hanggang sa alas 2 ng madaling araw. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mas tutuwa ang dilim sa amin. Kasunod nito ay isang video. Hindi ko na sana bubuksan, pero nabuksan ko rin. Sa video, isang babaeng nakaitiman nakatayo sa gitna ng gubat. Dahan-dahan siyang tuminala sa camera at bumuka ang bibig niya ng hindi normal habang unti-unting lumalabas ang matatalas niyang ngipin. Kaya mo bang tumingin sa kaibigan mong totoo? Kinabukasan, deleted na ang Facebook account ni Ara. Pero may naiwan siyang offline message bago tuluyang naglaho. Pag dumilim na ng tuluyan, huwag kang lalabas, huwag kang tumingin sa bubong, at huwag kang mag-i-add ng hindi mo kilala. Mula noon, palagi akong may naririnig na langit-ngit sa bubong tuwing hating gabi. At minsan, may amoy ng dugo sa hangin. Hanggang ngayon, may mga bagong account sa Facebook na nag-a-add sa aking gabi-gabi. Dinedelete ko agad pag may nag-friend request sa akin.
Gusto mo bang makinig ng mga Tagalog horror stories? Bisitahin lamang ang aking YouTube channel. Hanapin ang playlist ng Pinoy Horror Movie at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa kwento.